Excited na ako. Sabi ko, pwede ba ito sa kita? Sabay sinalubong ako ng mga pakal. Pops, sa'yo na support ako aking si Sandro. Sandro, pakis naman. Nanaki ako, pero gusto ko si Sandro. Alam mo, hindi ko na sasama ito. Dahil po ay ang payo sa akin ng aking mga magulang kung papasok ako sa politika. Sabi nila, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Hindi ko na sinasama si Sandro. Ngunit, nakauwi siya galing sa Ilocos Scouting. At nagkita kami. Sabi ko, Roberto, pumunta ka sa Marikina, kaya nandito ka. Ay sigurado ko, hindi na in-expect na ganito ang magiging salubong na ibibigay sa unity sa amin, sa amin. Humihingi po ng paumanhin ang aking partner. Alam niyo po, dami kong sinasabi na sa lahat ng mga presidential candidates sa halalan sa kampanya na ito, ako na ang pinakamapalang dahil ang nakasama ko bilang vice-presidente ay ang pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamahusay at bukod sa lahat ay pinakamalalim ang pagmamahal sa kanang bayan ng Pilipinas, si Inday Sara Duterte, ang ating susunod na vice-presidente. Alam mo na po yung sigaw, alam mo na po yung sigaw natin, 2016 pa, Duterte! 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 Napakapangan ko po. Eh, kawawa ko si Inday Sara, mukha na nabasa kami nun, pinanggalingan namin. Napailalim sa sulang, eh, hindi magandang pakiramdam niya. So sabi ko, ako na lang ang magpapaalam para sa iyo sa mga taga-Marikina ang unawaan nila na ang puso mo na kahit hindi dito ngayon, ang inyong katawan, ang puso mo ay nasa kanila, nasa mga taga-Marikina. Wala pa pala ako. Inday Sara, kami ay patuloy na umiikot sa buong Pilipinas upang dalhin ang aming mensahe, ang aming adhikain ng pagkakaisa. Kaya po, ang tambanang Marcos Duterte sa aming palagay ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagkakaisa. Dahil po, ako po ay nagkakonte. Si Inday Sara, nagkatapo, nagkapindahan. Kung ang isang kagaya ko, na
saludo na mahilig sa amin ay alam namin dahil sa puso ang inyong sigaw, ang inyong pagkamay, ang inyong suporta at tiwala ay binibigay sa amin. Kami po, bakit po, magtatanong po kayo, bakit ang aming mensahe ay naging tungkol sa pagkakaisa? Ang aming naging mensahe, ang aming naging adhikain ng pagkakaisa ay dahil tapat ang aming paniniwala na ito ay ang unang hakbang upang tayo ay makabalik na sa mas magandang sitwasyon na ang ating mga kababayan ay magkaroon ng trabaho, na meron tayong pag-asa na ang ating kinabukasan ay gaganda. Yan po ay sisimulan natin. Marami po tayong gagawin. Maraming salamat po mga kaibigan. Tinapos eh. Alam niyo po, may pagmamalaki ng unity. Lahat po ng aming pinupuntahan. Ganyan po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. At dumadami pa po ang sumasanging pwersa sa atin dahil ang ugali naman ng Pilipino na unawaan kaagad kung ano ang halaga ng pagkakaisa. Dahil lahat po ng Pilipino ay alam naman natin ang ugali ng Pilipino. Ang Pilipino naman po, hindi naman po palawan. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Ito ninyo yung mga katabi ninyo, lahat, nakangiti. Kaya po, kasi tayo po, nasa ugali talaga, nasa kultura, nasa puso ng bawat Pilipino ang magmahal sa kanyang kapwa Pilipino. Marcos pa rin! 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 Ganyan talaga ang init ng ating mga kababayan sa pagmamahal sa kapwa Pilipino at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kung meron po tayong natutunan dito sa pandemya ang dinadaanan po natin ngayon, ay lahat ng Pilipino, siya man ay sikat o pangkaraniwang mamamayan, sabay mayaman o mahirap, lahat po tayong mga Pilipino, alam po natin na